Hello Kathleen fans! Sobrang dami nating items sa vlog na ito mga kasembres. Pinakauna nga rito yung yung ring no, suot ni Pops Alden kahapon sa kanyang BDO Fiesta ganap. Tapos si Darren pala yung si Mayor Alcala na nasa spotted no sa airport mga kasembres. Tapos yung Orchids no na Instagram store ni Pops Alden mga kasembreros. So pinakauna na nga dito no, team panatag tayo kasi although yung kay Sir Alden parehong nasa point finger nila. And itong ring nga mga kasembres no nasa kalawang pinakamaliit na mga kasembreros yung ring finger. Ang tawag ba dito? Ring finger. So parang ganun siya mga kasembreros. So nakalagay dito pero parang siya no, parang modified or parang iba yung disenyo niya mga kasembreros pero may black pa rin. Tapos something na ibon, parang ganun mga kasembreros, parang yung brooch nga mga kasembreros no? Tapos yung kay Ma'am Catherine nga ay kulay black mga kasembreros na suot-suot niya sa Australia mga kasembreros na dati pa naman ay sinusuot niya mga kasembreros pero ngayon na nung nalaman natin na binigyan siya ni Pops Alden ng ring, so baka ito yung kanyang suot-suot mga kasembreros. So team panatag po tayo. So ang makitang suot-suot lang ni Ma'am Catherine at saka yung bag of course no na black, dala-dala ng Catherine doon sa Australia mga kasembreros ay team panatag po tayo. And then ito yung Orchids mga kasembreros no na Instagram story, bagong Instagram story ni Pops Alden mga kasembreros. Hindi ko alam kung ano kasi ang nakalagay dito sa caption niya, maraming salamat, grabe ikaw na talaga at Alden Richards. So hindi ko alam kung kanino ito binigay. Baka kaya Mami Min, something like that no, kasi speaking of Mami Min ay nanalong 4th runner up no yung sina Ma'am Lixin mga kasembreros sa championship rounds sa kanilang sayawan contest mga kasembreros. So ang pangalan ng kanilang grupo ay Sayawata mga kasembreros no. Ay hindi, Sayawata. Hindi pala no, yun pala yung isa sa mga friends niya mga kasus na tinag dito. Pero po no, 4th placer sila mga kasembreros tapos may championship round sila bukas daw. So we're praying na manalo sila Ma'am Lixin no. Ang galing pala ng sumayaw no, yung Ma'am Lixin mga kasembreros. Ang cute ng caption dito kay Mami Min kasi proud Lama. Kasi proud na proud siya kay Lixin mga kasembreros. So congratulations little Lexin 25. And todo suporta talaga ang lola mga kasembreros sa kanyang pinakamamahal na apo mga kasembreros no. Todo cheer mga kasembreros ang future mother-in-law ni sa akin. Ayun po no. And then ito next item natin mga kasembreros, si Pops Alden kasi nga bumabagyo no, masama ang panahon ay nasa loob lang siya bike mga kasembreros no. May bago na naman siyang tawag dito bike mga kasembreros. Ibang model siya pero parang relative ng ng Colnago. Sabi niya dito Bagyo proofing my cycling. Sabi niya ganoon tapos nakatawa or laughing out loud na emoji mga kasembreros. So may paraan talaga kapag gusto mga kasembreros. And then ito, nag-release pala ng tawag dito ng behind the scene. Kanina lang ito mga kasembreros yung IV Collagen nga na ginawang endorsement video ni Phenomenal Box Office Queen mga kasembreros. So ang ganda no. So palagay ko na sa loob lang sila ng ng studio. Kung paano gumawa ng shoot mga kasembreros tapos inedit lang yung mga effects niya mga kasembreros. So matagal na ito. So ngayon lang actually in-upload mga kasembreros kung kaya ngayon ko lang siya sama. And then ito parang naisip ko na niregaluhan ni Pops Alden si Ma'am Catherine ng book mga kasembreros kasi nga ito nagbabasa siya kasi nga mahilig sa books di ba si Ma'am Catherine. Tapos pumunta sila dati sa bookstore no doon sa London mga kasembreros ni Sir Alden. Pero alam ko matagal na itong picture na ito mga kasembreros. So medyo imposible na binilhan o pa ito yung book na binili ni Pops Alden para kay Phenomenal Box Office Queen. And then ito of course no, verse of the day ni Sir Alden mga kasembreros. Romans 8:18, what we suffer now is nothing compared to the glory
He will reveal. So, speaking to God or Jesus Christ, mga kasambreros. Ang ganda nito, Romans chapter 8, mga kasambreros. Ang ganda nito, mga kasambreros. So, worth reading at worth living talaga ito, mga kasambreros. Yung kanyang, yung kanyang word. And then, nung sa video fiesta pala niya kahapon, hindi ko alam kung after ito na mag-perform si Sir Alden or bago yung may kakulitan pa siya dito, tinakpan yung kanyang mukha, mga kasis. So parang nag-surprise visit pala siya, no? Tsaka parang may ginawa pa siyang siguro endorsement dito, mga kasambreros, bago siya umalis, no? Grabe, kasi hindi ko alam kung live yung kanilang Stars on the Floor kagabi, pero palabagay ko hindi, no? Hindi siya live, mga kasambreros, kasi after ng video ay umalis agad siya. So ang panahon din ay masama. So kung kaya kailangan din niyang lumisan na mas maaga. Pero alam ko parang bumisita pa siya. Ito yung ginawa niya after na mag-perform nga doon sa sa video fiesta kasama sina MCs na Lassie at saka siya Donita Knows. Mga grabe, no? Dinudumog talaga siya, mga kasumers. Green flag kasi talaga si Sir Alden, mga kasumers. Kahit mga bata, matanda, talagang hinahangaan siya because of his his character talaga in general. So dito mo nakita na reflection siya ng God's humility, yung character ba ng fruit of the Holy Spirit, mga kasambreros. Yung pagiging loving sa mga tao, yung kanyang basta mga kasambreros, is not perfect, no? Pero nandun kasi yung nandun yung dito yung kindness, nandun yung kabutihan, mga kasambreros, sa kanyang puso, na hindi niya kailangan pilitin, mga kasambreros, sa kanyang ugali mismo, mga kasambreros. And then ito yung Instagram story niya, parang dito yung mga flies ba ito, at saka alone na naman, mga kasambreros, yung isa tapos may sun ba ito. And balikan ko yung sa orchids pala, no? Yung kasi diba dati napapabalita na niregaluhan niya sina Ma'am Catherine, mga kasambreros, ng orchids dati, dahil nga mahilig sa flower din ito si Ma'am Catherine, ay parang doon nakalagay sa kanilang hagdan or sa kanilang bahay, mga kasambreros, yung orchids na binigay niya Sir Alden, mga kasambreros, para kay phenomenal box office cinema queen na future Mrs. Fulkerson, mga kasambreros. Ang dami pang inistal ka sa mga sa mga ito sa mga bashers. So speaking of pang inis sa mga bashers, ayan, so sabi dito, yung mukha ni Ma'am Catherine sa mga bashers ganito, no? Naka-pouty lips na parang pang-inis, na talagang yung mukha niya ay parang naka-grampo, mga kasombrero. Pang-inis talaga sa mga nagbabash sa kanya, na sinasabihan na buntis siya, kung ano-ano mga binabato sa kanya, mga kasombreros. So the truth will always prevail. So walang ganyan at hindi yan totoo, mga kasombreros, no? So tayo po ay ating panatag kaya Ma'am Catherine at siya kaya Sir Alden, mga kasombreros. So sa tamang panahon ay sila din ay magsisettle, mga kasombreros. So team panatag po tayo. Alright, so yung 8th Eddie's Choice Awards, baka bukas ko na may cover yun, mga kasombreros, ko anong kaganapan meron mamaya. Kasi advance pa ito na natapos, no, 7 p.m. So yun po, no, silang po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is Sunday, July 20, 2025. Blessed Sunday po sa bawat isa at sa inyo pong family dyan. Maraming salamat sa mga talagang sumusubaybay po sa ating channel. Pagpalain po kayo at ang inyong buong pamilya po. I love you all. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito. Medyo patama ito, ha. Ang title, Yabang Ba? Proverbs 21 verse 4, a haughty look, a proud heart, and the plowing of the wicked are sin. Sa New Life Version po, eyes lifted high and a proud heart is sin and is the lamp of the sinful. So ito, mga kasombreros, ang ibig sabihin po ng haughty, sa mga hindi po nakakaalam, ay ito po yung kinoconsider mo, yung sarili na better or mas angat ka sa ibang tao. So parang ubod ka ng yabang. Ganon, mga kasombrero. So you are better than other people. That's according sa Cambridge Dictionary, mga kasombreros. So ang verse na ito ay about a contrast, no, ng arrogance at saka haughtiness, mga kasombreros,
Tapos yung mga, although hindi naman siya naisama dito, pero yung mga humble, yung mga mapagpakambaba ang loob mga kasambreros na opposite po ng pride or ng haughty look mga kasambreros, proud heart ba. So, ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin ng destructive nature ng pride mga kasambreros at saka arrogance. So, iba pang English vocabulary dito ay hubris. So, ganun po mga kasambreros. Isa sa historical at saka masabi nating sikat na example dito mga kasambreros yung barkong Titanic na kung saan nga sobrang ang yayaman, luxury ship kasi yung mga kasambreros, no? Lahat ng mayaman, mga milyonaryo ay andun po sumakay. So, parang pagtitipon-tipon siya ng mga pride mga kasambreros or proud yung barkong iyon. And sabi nga ng isang kapitan doon ay parang sabi niya, hindi, kahit ng Diyos daw ay hindi kayang palubugin, no? Or sirain. Pero 2 hours lang ay alam natin ng istorya, bumangga ito sa malaking iceberg mga kasambreros sa Atlantic Ocean. So ito po ay ang pinaka din dito na example ay si Lucifer, no, na dating kanang kamay ni God sa heaven. Siya ang pinaka splendid, kumbaga pinaka radiant na kanyang mga servants mga kasambreros sa heaven, pero nagkaroon siya ng arrogant na ugali, naging arrogante, naging proud mga kasambreros na gusto niyang agawin ang pwesto ni Jesus Christ as the Son of the living God. So God allowed that he should be condemned and paibagsak mga kasambreros sa kanyang pagiging palalo or naging mayabang mga kasambreros. So those are typical examples. And sa ating buhay, sa literal nating pamumuhay araw-araw, may mga times na pagkaibigan natin mahangin, no? Masyadong mayabang ay parang ayaw mong parating makasama kasi sa ubod nga ng hangin mga kasambreros. So kapag tayo rin mismo ay nakaka-experience ng dinidiscriminate tayo, parang binababa na nila yung inaapak-apakan yung ating sarili, yung ating pagkatao mga kasambreros na mga tao, and yun po yung experience na nakaka-down heart mga kasambreros. So ayaw po natin ma-experience na apak-apakan lamang tayo ng mga taong akala mo superior, akala mo supervisor, akala mo manager, ay hindi pala. When individuals become consumed by their own ego and believe themselves to be better than others, they are setting themselves up for a fall. So, para kang nagpaplano at nagpa-pile up ba? Parang kung tinitipon mo yung judgment sa iyong sarili mismo na kasi ikaw mayabang, ikaw ay nagiging superior, nagiging arrogante, nagiging proud mga kasambreros in a bad way, ay parang iniipon mo yung galit ng Panginoon na ikaw ay husgahan sa araw ng paghukom mga kasambreros. Kasi meron talagang meron talagang kalalagyan ang mga taong mayabang mga kasambreros. And kapag ikaw, lalo na kapag ikaw ay influential, kapag ikaw ay sikat, no? Kapag ikaw ay nasa posisyon sa gobyerno, for example, kapag ikaw ay nasa barangay, for example, kapag well-known ka mga kasambreros or famous ka, tapos ikaw ay mayabang, talagang ibabagsak ka, no? Ngayon pa naman ay instant, no? Kapag ikaw mayabang, tapos nag-post ka, babarahin ka ng mga netizens, mga kasambreros. So, parang tayo rin mismo, parang nag-alaga tayo ng ahas, na kapag lumaki na yung ahas, ay tayo rin po ang tutuklawin ng pride mga kasambreros. And ang verse na ito ay nag-warn sa atin, no? Nagbabala mga kasambreros na yung pride natin ay parang ilaw ng mga ng mga taong wicked or taong mga ang description ng Biblia mga kasambreros ay buwang, sorry po sa term, wicked, no? Illuminating their sinful and destructive path. Think about it this way: when we are filled with pride and arrogance, we are essentially setting ourselves up as our own gods, as if we don't need anyone or anything else. So parang nilalagay natin yung ating pwesto sa Diyos mga kasambreros, na tayo po ay mataas, tayo po ay hindi natin kailangan yung ibang tao, hindi natin kailangan ng Diyos because we can do it ourselves, no? We can do it on our own.
So, ayaw ng Diyos yun because He wanted us to depend and trust Him always, mga kasambreros. Parang isang 2 years old na bata na parating nakakling, mga kasambreros, sa kanyang tatay or sa kanyang nanay. So, wag nating hayaan, mga kasambreros, na ang pride at saka arrogance ay magbunga or tumubo sa ating puso't isipan. But the truth is, this attitude not only distances us from others but also from God. It hinders our ability to be humble, to acknowledge our faults, and to seek forgiveness and guidance. So, ayaw mag-sorry. Yung mga taong hindi nagsorry, mga kasambreros, na ba't ako mag-sorry? Kasalanan naman yan. Ba't naman ako mag-sorry? Siya yung nauna. Parang ganun mga tipo, mga kasambreros. Ay, ayaw po ng Panginoon, no? Dapat humble tayo, mga kasambreros, all the time. Kung hinaharangan ito yung pagiging humble or pagiging mapagpakumbaba kapag tayo po ay may pride, mga kasambreros, kasi nga nilamon tayo ng ating ego, nilamon tayo ng ating sariling pride. So when we let our pride lead the way, we are essentially walking down a dark and sinful path, guided only by our own flawed understanding. So kung nililihis tayo ng landas sa katotohanan at sa tamang landas na dapat nating tahakin, kagaya ng sinasabi parati ng ating Panginoon na maging humble, mga kasambreros. Furthermore, the mention of a proud heart delves into the inner workings of pride, emphasizing an attitude of self-importance and self-reliance. So ito, yung self-importance at saka self-reliance, yung mga taong gusto nila parati sila importante, sila yung parating mapanagtitiwala sa sarili na ako dapat ganyan, ako dapat dyan, ako dapat hindi dyan, ako dapat dyan, hindi ikaw dapat dyan. So parang ganun. So you are superior in a way na nagiging arrogant ka, mga kasambreros. This inward focus often leads to a lack of dependence on God as individuals place their trust solely and their own abilities and achievements. So kapag tayo po ay nagtitiwala na saan, ako may award ako, ang ganito ganyan, ako. So Sir Alden, no, talagang kahit na nga siya ay pinupuri na super multimedia star, no, talagang parang siya pa yung deny, mga kasambrer. So he's a classic and timeless example, no, sa kanyang generation, mga kasambreros, na maging humble tayo kahit gaano man tayo kataas, mga kasambreros. Yung sabi nga, Daddy Bay, tingnan mo yung paa mo kasi baka nakaangat na yan at hindi na nakaapak sa lupa. So, ganun, mga kasambreros. In conclusion, ang Proverbs 21 verse 4, mga kasambreros, ay nag-call sa atin, tawag sa atin. Kasi ang humble, mga kasambreros, ay hindi lamang yan na-apply ngayon eh. Forever yan. For example, sa mag-asawa, sino una mag-sorry kapag may misunderstanding, sa magkapatid, sa magulang, sa anak na magulang. Ang nangyayari din kasi ngayon, unforgiveness, no? Hindi nagpapatawaran kasi nga gusto ng isa, inaantay na siya yung mag-sorry, siya yung humingi ng tawad, tapos inaantay ng isa na siya yung humingi ng sorry. So, wala mangyayari, mga kasambreros, kapag ganun. So, kung sino ang dito, yung mas may malalim na pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon, siya talaga yun, mga kasambreros, yung may humbleness na unang lalapit at humingi ng pasensya for the sake of love, for the sake of good relationship and peaceful na environment, mga kasambreros. For the sake of love talaga, mga kasambreros, na mahal mo yung magulang mo, kapatid mo, and so on. Kasi temporary lang naman lahat eh, no? Yung ating mga material things, mga properties, for example, yung mga hiduaan dati, mga temporary lang dapat. And hindi dapat yung naglalast, mga kasambreros. Ang naglalast talaga ay yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos, so that we can use it sa ating pang-araw-araw na pamumuhay as we talk, as we deal with our parents, as we deal with our siblings and family members in general. Yung araw-araw na relasyon ba na maganda at saka may understanding, mga kasambreros, yun ang the best talaga na dapat na nurture natin every single day ng ating buhay. Alright, so kung kaya instead of pride and arrogance, let's cultivate, mga kasambreros, ang humility at idamit natin ito na parang damit natin araw-araw. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at humility at kamuhian ang pride. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga sulasan. Paalam po. I love you all.